Sa mga modernong pamilyang Asian American, ang mga kwento tungkol sa pagmamahal sa pamilya at alitan sa pagitan ng magkakaibang henerasyon ay kadalasang nagkukubli ng mga trahedyang nakakadurog ng puso. At ang nakakagulat na kasong susuriin natin ngayon ay nagmula sa pamilyang sa unang tingin ay ordinaryo lamang, kung saan ang pagmamahal ng mga magulang at ang kanilang matataas na inaasahan ay naging mabigat na pasaning ipinapasan sa kanilang mga anak. Bandang 10:30 ng gabi noong March 30, 2018, biglang naputol ang tahimik na gabi sa isang gated community sa Orange County, California nang umalingaw-ngaw ang matitinding sigaw na gumagambala sa katahimikan at gumising sa mga residenteng natutulog na. Nagmamadaling lumabas ang mga tao upang alamin kung ano ang nangyayari, ngunit ang kanilang nakita ay isang eksenang lubhang nakakabahala. Si Peng Yihong na isang 30 anyos na residente ay nakatayo sa damuhan, habang bakas sa kanyang mukha ang matinding galit at mahigpit niyang hawak ang isang matalim na kutsilyo. Habang sumisigaw siya ng buong lakas at ang mga sariwang patak ng dugo mula sa talim ay tumutulos sa lupa at nagiiwan ng nakakatakot na mga bahid. Kaya sa gitna ng pangamba ay agad na nakipag-ugnayan sa pulisya ang mga residente. Mabuti na lamang at malapit ang himpilan ng pulisya. Kaya wala pang isang minuto ay dumating na ang mga opisyal sa lugar at nang makita sila ni Yihong ay tinangkanyang agawin ang isang sasakyan upang makatakas. Habang ang kanyang desperadong pagkilos ay nasugatan niya ang isang kapitbahay, ngunit mabilis na kumilos ang mga pulis at nagawa nilang makontrol ang sitwasyon at maaresto ang sospek. Nang pasukin ng mga pulis ang apartment ng pamilya Peng, natagpuan nila ang 2 Chinese-American na magulang na nakahandusay at walang malay sa gitna ng mga dugo, habang ang kanilang mga katawan ay puno ng malalalim na sugat na patuloy pang dumudugo at ang 2 biktima ay walang iba kundi ang mismong mga biological na magulang ni Yihong. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas ang ina na si Shen Weiping dahil sa tindi ng kanyang mga pinsala, habang ang ama na si Peng Gujon at ang nasugatang kapitbahay na sumasailalim sa mahirap na operasyon at kalaunan ay nakaligtas at unti-unting gumaling. Habang kumakalat ang balita, nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa isang komunidad na kilala sa mahigpit nitong seguridad, ngunit mas naging malaking usapin ang insidente nang umabot ito sa mga pangunahing pahina ng mga report na nakatuon sa esports sa iba't ibang panig ng mundo. Ang dahilan ay si Yihong, ang taong sangkot sa insidente ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ng North American esports superstar na si Double Lift, si Peng Yiliang, at noong 18 buwan ding iyon ay naglabas si Yiliang ng isang maikli ngunit emosyonal na pahayag sa Twitter, kung saan kinumpirma niya ang trahedyang kinakaharap ng kanilang pamilya habang dala ang matinding sakit. Lalong nagulat ang mga tao nang maalala ng mga kapitbahay si Yihong bilang isang mabait, mahinhin at palaging magalang na lalaki sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya mahirap para sa sino man na isipin na sa likod ng kanyang tahimik na anyo, may isang matinding unos na kayang wasakin ang sarili niyang pamilya. Sa mga unang araw ng investigasyon, nanatiling tahimik ang mga otoridad tungkol sa motibo kaya nag-iwan ito ng napakaraming tanong sa isipan ng publiko. Ngunit kung susuriing mabuti at may pasensya ang pagpapalaki sa magkapatid na Peng, unti-unting makikita ang mga bahagi ng kanilang nakaraan na maaaring makatulong upang maunawaan kung paano nauwi sa ganitong trahedya ang kanilang buhay. Nagsimula ang kwento sa Shanghai kung saan nagkakilala sina Gujon at Weiping at nagpasiyang bumuo ng kanilang kinabukasan ng magkasama. At matapos silang makapagtapos ng universidad ay nagpasya silang magtungo sa California dahil hangad nilang makapagsimula ng mas magandang buhay sa Orange County. Sa mahihirap na unang taon ng kanilang buhay roon, walang pagod silang nagtrabaho at nag-ipon upang unti-unting makabuo ng matibay na pundasyon para sa kanilang pamilya. Kalaunan ay nagbunga rin ang kanilang pagtitiyaga nang maging may-ari sila ng mahalagang ari-arian at tuluyang mapasama sa mas nakakaangat na middle class. Kapansin-pansin naman na nagpatupad ang mag-asawa ng isang napakahigpit at puno ng pressure na paraan ng pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil naniniwala silang tanging walang tigil na pagsisikap lamang ang makapagpapabago sa kapalaran ng isang tao at maaari nilang gamitin ang parehong formula ng tagumpay para sa kanilang mga anak. Dahil dito, ang 3 nilang anak na lalaki ay kailangang mamuhay sa ilalim ng mahigpit na disiplina. Ang nanay na si Weiping ang maituturing na malinaw na halimbawa ng isang typical na Asian tiger mom at maaaring ibuod sa 3 pangunahing prinsipyo ang kanyang pananaw sa pagpapalaki ng mga anak.
ang mataas na marka sa pag-aaral ang dapat maging pangunahing prioridad. Kailangang mahigpit na kontrolado ang lahat ng pakikisalamuha sa ibang tao, habang anumang uri ng libangan ay halos ganap na ipinagbabawal dahil para sa kanya. Sayang sa oras at nakasasamang anumang aktibidad na hindi direktang nakatutulong sa pag-aaral. Ang ganitong paraan ng pamumuhay ay lumikha ng isang palaging mabigat at nakakasakal na tensyon sa loob ng kanilang tahanan, habang tila bawat miyembro ng pamilya ay may pasan-pasang isang napakahalagang tungkulin na kailangang gampanan upang magtagumpay sa anumang paraan. Subalit, hindi inaasahan ni Gojun at Weeping na dahil ipinanganak sa Amerika ang kanilang 3 anak, lumaki ang mga ito na may ibang cultural na pagkakakilanlan, at maliban sa ilang pagtutol sa pangungusap sa Shanghainese na itinuro ng kanilang mga magulang, halos wala silang koneksyon sa kulturang Tsino at sa mga tradisyong pinagmulan ng kanilang pamilya. Ang panganay na si Yihong na ipinanganak noong 1987 ay naging larawan ng isang masunuring anak dahil mula pagkabata ay halos walang pag-aalinlangan niyang sinusunod ang bawat utos ng kanilang pamilya, mula sa pag-aaral hanggang sa mga pang-araw-araw na gawain. Samantalang si Yiliang na ipinanganak noong 1993 ay may halos kabaligtarang personalidad. Habang lumalaki si Yiliang, pinili niyang direktang harapin ang mahigpit na patakarang ipinapataw ng kanyang mga magulang at halos lahat ng kanyang mga desisyon ay nakabatay sa sarili niyang kagustuhan dahil wala siyang intensyong makipagkompromiso o basta sumunod. Sa totoo lang, maging si Yihong ang masunuring panganay ay hindi rin tunay na sang-ayon sa mahigpit na paraan ng pagpapalaki ng kanilang mga magulang, at ang patuloy niyang pagsunod sa lahat ng patakaran ay nagmula sa malalim niyang pagmamahal sa kanyang pamilya at sa kagustuhan niyang mapanatili ang kapanatagan ng kanyang mga magulang. Bukod dito, bilang panganay, ginampanan ni Yihong ang papel na parang isang panangga na nakatayo sa pagitan ng mga bugso ng pressure mula sa kanilang mga magulang at ng kanyang nakababatang kapatid. Kaya dahil sa tahimik na proteksyong iyon ay lumaki si Yiliang na hindi gaanong nararamdaman ang bigat ng mga inaasahan ng pamilya. Noong 11 taong gulang si Yiliang, isang araw habang pinag-aaralan niya ang mga magic trick ay nakita niya ang kanyang kuya na naglalaro ng computer game na World of Warcraft. Isang larong noon ay napaka-popular sa buong mundo at pinayagan siya ng kanyang kuya na subukan ito. Kaya sa sandaling iyon ay nabuksan para kay Yiliang ang isang malaking pintuan patungo sa mundong esports. Sa paglipas ng panahon, patuloy na umunlad at gumaling ang kakayahan ni Yiliang sa paglalaro hanggang sa makuha niya ang paghanga ng kanyang kuya. At naisip ni Yihong na kung likas na henyo sa larong ito ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi ito dapat masayang. Dahil dito ay ginamit ng panganay ang perang kinita niya mula sa part-time na trabaho tuwing bakasyon upang bilhan ng bagong computer ang kanyang nakababatang kapatid. Taong 2009 nang dumating ang isang mahalagang pagbabago sa buhay ni Yiliang dahil sa edad na 16 ay unang nakilala niya ang League of Legends. Isang bagong larong inilunsad noon ng North America at hindi lamang ito isang ordinaryong video game dahil isa itong malawak na larangan na sumusubok sa kakayahan ng mga manlalaro sa pag-iisip, estratehiya at masalimuot na pagkontrol sa laro. Para bang itinakda na ang direksyong ito para sa kanya dahil nagpakita si Yiliang ng kahangahangang likas na talento sa larangang iyon. At dahil sa kanyang pagkahilig sa magic noong bata pa siya ay pinili niya ang pangalang Double Lift na hango sa isang klasikong magic trick kung saan nagpapawala at nagpapakita muli ng mga bagay bilang kanyang pangalan sa mundo ng virtual competition. Sa maikling panahon ay umakyat si Yiliang sa pinakmataas na bahagi ng rankings at naging isang pangalang kinikilala at iginagalang ng mga profesional na manlalaro. Ngunit habang nagtatagumpay siya sa virtual na mundo ay may isang tahimik ngunit matinding labanan namang unti-unting lumalalim sa loob mismo ng kanyang pamilya. Nang umabot sa teenager years ang mga anak, ipinilit ng pamilya Peng na kailangang palaging umabot sa A-level ang kanilang mga marka sa paaralan at kung matapos ang homework at mayroon pa silang libreng oras ay kailangan nilang maghanap ng part-time na trabaho upang kumita ng pera. Kaya nang matuklasan ng kanilang mga magulang ang pagkahilig ni Yiliang sa paglalaro, para itong isang malaking dagok na biglang tumama sa buong pamilya. Dahil sa pananaw ng kanyang mga magulang ay halos walang pinagkaiba ang mga video games sa isang mapanganib na bagay na maaaring unti-unting sumira sa disiplina, kalooban at kinabukasan ng isang tao.
Itinuring nila ang matinding pagkahilig ni Liang sa gaming bilang isang senyalis ng paglayo sa tamang asal at pagiging tamad, kaya ipinagbawal nila sa kanya ang paghawak ng computer. Mula noon ay kinailangan ni Liang na panatilihin ang mahusay na performance sa akademiko habang nagtatrabaho rin siya ng part-time upang kumita ng pera. At sa loob ng 3 taon niya sa high school ay umabot sa kabuang 2.5 taon ang panahong ginugol niya sa part-time work pagkatapos ng klase na may average na 15 oras bawat linggo. Sa kabila ng kanyang napakahigpit na schedule, nakahanap pa rin siya ng paraan upang lihim na ipagpatuloy ang kanyang pagkahilig sa gaming. Ngunit hindi maaaring manatiling lihim ang ganitong gawain magpakailanman. Ang mga alitan tungkol sa gaming ay lumikha ng patuloy na tensyon sa loob ng pamilya, kaya lalo pang lumalim ang lamat sa relasyon ni Liang at ng kanyang mga magulang. Ngunit noong 2011, nakatanggap siya ng imbitasyon upang sumali sa professional esports circuit. Noong taong iyon ay palihim siyang sumali sa 2 magkahiwalay na team at makalipas lamang ang ilang buwan. Naging isa siya sa mga pangunahing miyembro ng team na kasama ang kanyang mga kasamahan ay matagumpay na nakakuha ng pagkakataong lumahok sa kauna-unahang League of Legends World Championship sa kasaysayan. Hindi lamang ito isang ordinaryong tournament dahil isa itong kompetisyon na pinaglalabanan ng mga pinakamahuhusay na manlalaro mula sa iba't ibang panig ng mundo sa larangan ng esports. Kaya napuno ng excitement at matinding anticipation ang puso ni Liang nang dumating ang pagkakataong iyon. Subalit, itinakda ang venue ng final sa Jönköping, Sweden kaya napaharap si Liang sa isang malaking problema dahil sa ilalim ng batas ng Estados Unidos. Kailangan ng pahintulot at pirma ng mga magulang para sa sinumang mamamayang wala pang 18 taong gulang na nais umalis ng bansa. Dahil minor de edad pa si Liang at tensyonado ang relasyon niya sa kanyang mga magulang, hindi niya magawang direktang sabihin sa kanila ang tungkol dito. Ngunit nang malaman ni Yihong ang mahirap na sitwasyong kinakaharap ng kanyang kapatid ay nagpasiya siyang makialam at subukang kumbinsihin ang kanilang mga magulang. Ang naging resulta gayunpaman ay hindi lamang ang pagkabigo nilang makuha ang kinakailangang pirma dahil kapwa nakaranas ang magkapatid ng matinding pagsita mula sa kanilang mga magulang. Sa pananaw ng kanyang mga magulang, hindi na mapapatawad ang ginawa ni Liang na palihim siyang pumirma ng kontrata sa isang esports team. At ang kagustuhan naman niyang magtungo sa ibang bansa upang lumahok sa isang bagay na itinuturing nilang laro lamang ng mga bata ay lalo nilang nakita bilang isang katawa-tawang ideya. Sa kanilang pag-iisip, isa pa lamang walang karanasang binatilyo si Liang na hindi pa sapat ang gulang at karanasan upang makilala kung alin ang tama at mali. Kaya para sa kanila, malamang na isa lamang itong maingat na planong panlilin lang ang kompetisyong iyon at posibleng may kinalaman pa sa mapanganib na kriminal na organisasyon kabilang na ang mga sangkot sa trafficking ng mga organs ng tao. Sa ganitong mga pangamba, mula sa pananaw ng kanyang mga magulang ay lubos na mauunawaan kung bakit tumanggi silang lumagda sa pahintulot. Ngunit dahil sa malalim na pagmamahal at pag-unawa ni Yihong sa kanyang kapatid ay nakita niya ang pagkakataong iyon bilang isang bagay na maaaring hindi na muling dumating sa buhay ni Liang. Sa kritikal na sandaling iyon, nakisama si Yihong kay Liang sa pag-aayuno bilang protesta sa desisyon ng kanilang mga magulang at ang ginawa nilang hunger strike ay nagdulot ng matinding pressure sa mag-asawang Peng. Habang papalapit ang araw ng kompetisyon, napilitan din silang tuluyang sumuko at lagdaan ang kinakailangang pahintulot. Hindi lamang iyon ang ginawa ni Yihong dahil inilabas din niya ang lahat ng kanyang naipong pera upang tustusan ang paglalakbay ng kanyang kapatid patungo sa malayong bansang pagdarausan ng kompetisyon. Para bang naging pabor naman sa kanya ang pagkakataon dahil hindi binigo ni Liang ang kanyang kuya at buong lakas siyang lumaban hanggang sa makamit niya ang ika-4 na pwesto sa Global Finals na hindi lamang naging mahalagang turning point ng kanyang karir kundi nagbigay rin sa kanya ng $1,400 na prize money. Isang halagang para sa isang teenager na tulad niya ay maituturing ng malaking kayamanan. Subalit mabilis na gumuho ang pag-asang maaaring mabago ng tagumpay na iyon ang pananaw ng kanyang mga magulang dahil sa halip na pagbati at pagmamalaki ay tila isa na namang malamig na tubig ang ibinuhos nila sa kanyang ulo sa pamamagitan ng kanilang naging reaksyon. Kapansin-pansin ang kanilang babala dahil sinabi nilang naging maswerte lamang siya at walang nangyaring masama sa pagkakataong iyon. Ngunit hindi ito nangangahulugang magiging ganoon din ang susunod na pagkakataon.
Umaasa pa rin sila na tuluyan ng iiwan ni Yiliang ang kanyang mga ilusyon tungkol sa gaming at maghanap ng isang tunay na marangal na trabaho ayon sa pamantayan ng lipunan. At dahil dito ay nakaramdam siya ng matinding kawalan ng magawa ng mapagtanto niyang sa paningin ng kanyang mga magulang. Tila kasalanang hindi mapapatawad ang esports. Kahit napatunayan na ng kanilang anak ang sarili niyang kakayahan at nagsisimula na rin siyang kumita mula sa bagay na tunay niyang kinahihiligan, matigas pa rin ang pagtanggi ng kanyang mga magulang na kilalanin ang halaga ng landas na kanyang pinili at sa halip ay palagi nilang ipinapakita si Yihong bilang perpektong halimbawa na dapat niyang tularan. Sa kanilang pananaw, si Yihong ang mismong larawan ng tunay na tagumpay dahil mula pagkabata ay lumaki siya sa ilalim ng mahigpit na sistema ng edukasyon ng kanilang pamilya at mahusay niyang napanatili ang mataas na marka sa paaralan hanggang sa makapasok siya sa isang prestihiyosong universidad upang mag-aral ng pharmacy. May hawak din si Yihong na pharmacy technician license kaya habang nag-aaral ay maaari siyang magtrabaho ng part-time sa mga lokal na butika upang kumita ng sarili niyang pera. At pagkatapos niyang kanyang graduation ay naghihintay sa kanya ang posibilidad ng isang matatag na trabaho sa isang hospital pharmacy. Para sa mga magulang ni Peng, iyon ang tunay na kahulugan ng isang respetadong propesyon. Kaya kung ihahambing sa video games na itinuturing nilang mababaw at walang kabuluhan, ang landas ni Yihong ang para sa kanila ay tunay na karapat-dapat paglaanan ng panahon at pagsisikap. Taos-puso nilang hinangad na matauhan si Yiliang at sundan ang halimbawa ng kanyang kuya upang makagawa siya ng mga desisyong naaayon sa mga inaasahan ng kanilang pamilya. Noong Hulyo ng 2011, nasaksihan na naman ang isang panibagong komprontasyon sa pagitan ni Yiliang at ng kanyang mga magulang at nagsimula ang pagtatalo sa mga karaniwang bagay na may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit gaya ng madalas na mangyari ay mabilis din itong napunta sa usapin tungkol sa gaming. Mabilis na sinita ng kanyang mga magulang si Yiliang at tinawag siyang tamad at walang silbi, habang hinihiling niyang itigil na nito ang pagsasayang ng oras sa mga laro at sa halip ay maghanap ng part-time na trabaho upang kumita ng pera. Napuno ng frustration si Yiliang nang maramdaman niyang lubos na hindi patas at walang sapat na dahilan ang mga paratang sa kanya. Dahil sa panahong iyon ay nasa pagitan lamang siya ng dalawang trabaho at higit sa lahat ay matagumpay siyang natanggap sa UC Irvine kung saan opisyal siyang magsisimula bilang freshman pagsapit ng Setyembre ng taong iyon. Hindi naman nakahadlang o nakapag-antala ang gaming sa alinman sa mahalagang plano niya sa buhay. Ngunit ang pagtatanggol niyang ito sa sarili ay naging isang parang posporo na tumama sa isang sisidlang puno ng pulbura. Nag-init ng husto ang kanyang ina at itinuring niyang hindi katanggap-tanggap na pagsagot ang paliwanag ng kanyang anak. Kaya binigyan niya si Yiliang ng isang huling pagpipilian. Piliin niya kung gaming o pamilya. Nanindigan si Yiliang sa kanyang posisyon at dahil dito ay nagdesisyon ang kanyang ina na paalisin siya sa bahay at kumpiskahin ang kanyang cellphone. Galit na umalis ng bahay si Yiliang ngunit sa totoo lang ay hindi siya lubusang nagulat sa nangyari. Dahil sa loob ng maraming taon ay pamilyar na sa kanya ang banta na kapag sumapit siya sa edad na 18, hindi na siya mananatili roon na madalas niyang marinig tuwing nagkakaroon ng alitan sa kanilang pamilya. Ang hindi niya inaasahan ay magiging realidad ang banta sa ganitong sitwasyon. Kaya nang humakbang siya palabas ng kanilang tahanan at tumungo sa kalsada, halos wala siyang dalang kahit ano. Ang tanging mayroon siya ay isang $600 na laptop, isang lumang bisikleta at $50 lamang sa kanyang account. Sa mga unang araw ng kanyang pagala-gala, kinailangan ni Yiliang na umasa sa tulong ng kanyang mga kaibigan at gamitin ang mga sofa ng kanilang bahay bilang pansamantalang higaan. Ngunit hindi pumayag ang kanyang pride at self-respect na manatili siya sa ganoong kalagayan habang buhay. Sa gitna ng desperasyon, nagpasya siyang ibahagi sa komunidad ang kanyang kwento at isang emosyonal na post ang inilabas niya na nagsasabing siya si Double Lift, isang high-rank team member ngunit sa araw na iyon ay naging homeless siya. Ikinwento niya ang kanyang sitwasyon sa pag-asang may mga taong handang tumulong at maraming netizens ang nagpahayag ng simpatya sa kanyang kalagayan. Libu-libong dolyar ang natanggap niyang donasyon habang paminsan-minsan ay nakatatanggap din siya ng tulong mula sa kanyang kuya. At pagdating naman sa tuition ay kinakailangan ni Yiliang na siya mismo ang dumiskarte upang matustusan ito gamit ang student loans. Bagamat puno ng sakit ang puso niya nang iwan niya ang tahanang minahal niya,
Hindi rin niya maikakaila ang kakaibang pakiramdam ng paglaya nang makaalis siya sa mga hindi nakikitang tanikala na matagal nang pumipigil sa kanya. Dahil dito, determinado siyang hindi tuluyang maging palaboy sa mga lansangan at inilaan niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pagsasanay sa gaming ng halos may hindi pangkaraniwang tindi. Pagkalipas ng 2 taon, nakalipat si Liang sa iba't ibang teams, nakamit ang maraming championship, kumita ng malaking halaga mula sa mga prize money, at ang pangalang Double Lift ay tuluyan ng nakilala bilang isa sa mga sikat na North American esports star. Subalit sa gitna ng spotlight at malalakas na palakpak mula sa libu-libong fans ay nananatili ang isang masakit na kawalan ng walang anumang tagumpay ang kayang punan dahil sa loob ng 2 mahabang taon ay ni minsan ay hindi kinuha ni Yiliang ang telepono upang tawagan ang kanyang pamilya. Sa tuwing nakikita niya ang iba niyang kasamahan na pinupuntahan ng kanilang mga pamilya mula sa malalayong lugar upang suportahan at panoorin sila, pilit lamang pinapanatili ni Yiliang ang isang kalmadong ekspresyon habang kinikimkim ang sarili niyang nararamdaman. Ngunit sa mga sandaling iyon, tila sinakal ng tahimik na lungkot ang kanyang puso. At sa paglipas ng taon ng pakikipaglaban sa napaka-competitive na mundo ng esports ay marami ring mahalagang aral sa buhay ang natutunan ni Liang. Habang unti-unting humuhupa ang galit at pagiging padalos-dalos na karaniwan sa murang edad, nagsimula niyang makita na ang dati niyang itinuturing na matibay na paninindigan ay maaari palang magmukhang isang desisyong ginawa ng hindi pinag-isipan at isang katigasan ng ulo na wala nang naidudulot na mabuti. Sa isang documentary ay tapat na ibinahagi ni Yiliang ang matagal niyang pananabik na muling makasama ang kanyang pamilya at ang pagsisisi niya sa pagiging matigas ng ulo noon. Matapos niyang makamit ang tagumpay, lalo niyang naunawaan na higit sa anumang narating niya ay mahalaga pa rin ang pagmamahal at ugnayan ng pamilya. Umaasa siyang balang araw ay mauunawaan at igagalang ng kanyang mga magulang ang mga pangarap na pinili niyang sundan. Ngunit higit pa rito ay isa siyang anak na matagal nang umalis sa kanilang tahanan at may malalim na pagnanais na makauwi. Nang mapanood ni Yihong ang kanyang kapatid na umiiyak sa screen, naramdaman ni Yihong na bawat salitang binibitawan nito ay tila umaalingongo sa mga bagay na matagal na ring nakatago sa sarili niyang puso. Dahil higit kanino ay alam niya ang pakiramdam na palaging kinakailangang makipagkompromiso, dalhin ang bigat ng mga inaasahan ng pamilya at mamuhay na parang isang makina ayon sa hulmang itinakda ng kanilang mga magulang. Muli, dahil sa malalim niyang pagmamahal sa kanyang kapatid, nagpasya si Yihon na gampanan ang papel ng tulay upang subukang paghilumin ang kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng pasensya at maingat na pagkikipag-usap, unti-unti niyang nakumbinsi ang kanilang mga magulang na buksan ang kanilang puso at tanggapin muli ang anak na matagal nang nawalay sa kanila. Pagkatapos ng 2 taong pagkakahiwalay, sa wakas ay muli ring nakapagsama-sama ang pamilya Peng sa iisang hapagkainan at sa sandaling iyon ay puno ng pag-asa dahil tila patungo na ang kwento sa isang masayang wakas. Ang anak na dating rebelde ay nag-mature na at nakabalik sa pamilya. Kaya tila maaari na nilang buuin ng magkakasama ang isang mas maliwanag na kinabukasan. Ngunit mas mabigat pala ang magiging takbo ng realidad kaysa sa kanilang inaasahan. Sa kabila ng lahat ng konkretong patunay ng tagumpay na nakamit ni Yiliang, matatag pa rin ang paniniwala ng kanyang mga magulang na ang esports ay isang mababaw na laro lamang na hindi maaaring gawing pangmatagalang karir. At naging mas kapansin-pansin ang kontradiksyong ito nang pumasok ang 4G era at nagbukas ng malalaking oportunidad para sa gaming industry. Hindi lamang kumikita si Yiliang mula sa mga kompetisyon dahil nakabuo rin siya ng isang malaking live streaming career na sinusubaybayan ng milyon-milyong masugid na fans at umabot sa mahigit $500,000 ang kanyang taunang kita, isang halagang mas mataas pa kaysa sa pinagsamang kita ng buong pamilya. Ngunit sa harap ng matigas na pananaw ng nakakatandang henerasyon, tila walang kahulugan ang mga numerong iyon at malinaw itong makikita sa isang maliit ngunit makabuluhang detalye. Sa lahat ng recording ng buhay pamilya ni Yiliang, isang beses lamang lumitaw ang kanyang ina at makikita ron ang mag-ina na magkatapat na nakaupo habang kumakain. Ngunit sa halip na maging isang mainit na pagkakataon para mag-usap at magkamustahan, nauwi ito sa isa na namang mahabang sermon. Para bang paulit-ulit na lamang na inuulit ng kanyang ina ang parehong mga payo na mali ang paglalaro ng games.
na dapat niyang tularan ang kanyang kuya at maghanap ng isang matatag na trabaho, na kailangan niyang umiwas sa masasamang kaibigan at hindi niya dapat sayangin ang kanyang pera sa mga bagay na walang kabuluhan. Samantala, si Hong naman ay naging isang matagumpay na laboratory scientist, kaya ang kanyang buhay ay naging mas malinaw na kabaligtaran ng kanyang mas mapanghimagsik na nakababatang kapatid. Binilhan ng kanyang mga magulang si Hong ng isang magandang apartment na nakapangalan sa kanya. Masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang girlfriend at nagsimula na rin silang magplano para sa kanilang kasal. Dahil dito, sa paningin ng kanyang mga magulang ay halos lahat ay umaandar ayon sa planong matagal na nilang isinulat para sa kanilang anak. Pag-unlad sa karir, matatag na relasyon at isang maayos na buhay. Ito ang perpektong modelo na nais nilang sundan ni Yilyang at kung ihahambing sa kanilang ikalawang anak na palaging nagdudulot sa kanila ng pag-aalala, ang ganitong uri ng pamumuhay ang tunay na nagbibigay sa kanila ng kapanatagan. Ngunit wala nang ganoong panahon si Yilyang upang pag-isipan iyon dahil sa panahong iyon ay kasama niya ang isang bagong team at sa unang pagkakataon ay nakarating sila sa finals ng isang North American tournament. Ngunit bago pa man dumating ang pinakamahalagang laban ay naganap ang pinakamabigat na insidente sa kanyang buhay. Si Hong na sa paningin ng lahat ay tila anak na nakamit ang lahat ng inaasahan sa kanya ay nagkaroon pala ng matinding problema sa kanyang mga magulang at bigla niyang pinatay ang kanyang ina. Nang mangyari ang insidente ay wala pang 10 araw bago ang championship final ng tournament. Ngunit sa kabila ng personal na trahedyang kinaharap niya ay inayos ni Yilyang ang mga kailangang asikasuhin pagkatapos ng insidente at nagpakita pa rin sa finals at nang tagsibol na iyon ay itinaas niya ang championship trophy. Ngunit noong araw na iyon ay hindi niya maramdaman ang karaniwang excitement ng isang kampyon dahil sa isang panig ay naroon ang kanyang kuya na sumusuporta sa kanyang mga pangarap. Habang sa kabilang panig naman ay naroon ang kanyang mga magulang na naglaan ng kalahati ng kanilang buhay sa pagsisikap para sa kanilang pamilya. Maaaring patuloy na mapanalunan ang mga championship trophy sa pamamagitan ng pagsisikap at dedikasyon, ngunit ang pagkakataong makita ng personal ng mga pinakamamahal niyang tao ang kanyang tagumpay ay hindi na kailanman maibabalik. Kaya nanatili ang isang mahalagang tanong kung ano ba talaga ang nangyari. Noong Marso ng 2018, bago maganap ang trahedya, iminungkahi ng long-time live-in girlfriend ni Yihong na tapusin na nila ang kanilang relasyon. At sa panahong iyon ay napansin ng mga tao na nagsimula siyang magpakita ng mga palatandaan ng matinding pagkalito at nakagawa siya ng paulit-ulit na pagkakamali sa trabaho. Dahil dito, kinailangan niyang kumuha ng unpaid leave upang mapanatili muna sa bahay at magpahinga. At ang balitang iyon ay tumama sa pamilya na parang isang malaking psychological shock. Ang mga magulang na matagal nang ipinagmamalaki si Yihong bilang kanilang perpektong anak ay biglang nataranta nang makita nilang pati ang katatagan ng kanyang karir ay nagsisimula ng maapektuhan. Kaya dahil sa likas na pagnanais ng mga magulang na protektahan ang kanilang anak, agad silang nagtungo sa bahay ni Yihong upang subukang aliwin at palakasin ang loob niya habang dumaraan siya sa mahirap na panahon. Subalit naganap ang pagkikitang iyon sa isa sa mga pinakamasamang posibleng pagkakataon dahil naroon din ang girlfriend ni Yihong kaya lalo lamang naging mabigat at nakakasakal ang atmosphere sa loob ng bahay. Sa halip na magbigay ng kapanatagan gaya ng kanilang inaasahan, ang pagdating ng mga magulang ay tila lalo pang nagpalala sa sitwasyon at nagdagdag ng frustration at galit na nararamdaman ni Yihong. At ang pinakamabigat na bahagi ay nang lubos na pumanig ang kanyang mga magulang sa kanyang girlfriend sa kanilang pagtatalo. Sa desisyong iyon, hindi nila namalayang nailagay nila ang kanilang sarili sa direktang panig na katapat ng sarili nilang anak. At dahil nakasanayan na nila sa loob ng maraming taon ang ganitong paraan ng pagkikipag-usap ay muli nilang ginamit ang pamilyar na estilo ng pagsita, pangangaral at pagpuna sa kanilang anak. Ang mas kapansin-pansin ay si Hong ang dating pinakamasunuring anak sa pamilya at sa loob ng maraming taon. Kahit paulit-ulit siyang nakaranas ng mabibigat at kung minsan ay malulupit na pagsita mula sa kanyang mga magulang. Hindi siya kailanman nagpakita ng marahas o mapanghimagsik na reaksyon gaya ng kanyang kapatid na si Yilyang. Palagi niya itong kinikimkim, tinatanggap at sinusunod ngunit sa pagkakataong ito, bigla at marahas na sumabog ang pinakamasunuring anak. At hindi lamang ito simpleng resulta ng kawalan niya ng kakayahang magtiis pa,
dahil may nangyari na sa kanyang pag-iisip na maaaring mahalagang bahagi ng pagbabago sa kanyang kilos. Habang unti-unting lumalabas ang mga nakakabahalang detalye ng kaso, ayon sa mga sumulat mula sa Orange County District Attorney's Office, mismong araw ng trahedya ay nagpakita si Yihong ng lubhang kakaibang pag-uugali sa isang gym na malapit sa kanyang tahanan. Sobrang ikinabahala ng mga nakasaksi ang kanyang mga kilos kaya tumawag sila sa pulisya upang i-report ang kanyang pag-uugali. At matapos matanggap ang tawag ay nagtungo ang mga lokal na opisyal at ligtas siyang inihatid pa uwi. Sa isang mapait na kabalintuanan, walang kaalam-alam ang mga magulang ni Yihong tungkol sa insidenteng iyon. Dahil dito, naniniwala pa rin silang ang lahat ng kakaibang kilos ng kanilang anak ay bunga lamang ng sakit na dulot ng paghihiwalay nila ng kanyang girlfriend. Dahil hindi nila alam ang tunay na kalagayan niya, ipinagpatuloy pa rin nila ang pagsubok na makipag-usap kay Yihong gamit ang nakasanayan nilang paraan ng pakikipag-usap sa kanilang mga anak. Ngunit mismong habang sinusubukan siyang kumbinsihin ng kanyang mga magulang ay muling lumala ng husto ang kanyang mental illness. Sa mga sumunod na pahayag niya sa kanyang defense attorney, isiniwalat ni Yihong ang nakakatakot na mga hallucination na umano'y kumukontrol sa kanyang mga kilos dahil naniniwala siya na sisirain ng kanyang ina ang buong mundo at pinapapatay nito ang kanyang girlfriend. Sa sandaling ganap nang nangibabaw sa kanyang isipan ang mga delusyong iyon, tuluyan niyang nawalan ng kontrol ang sarili at nakagawa ng mga kilos na hindi na maaaring bawiin. At nang dalhin siya sa police station ay nanatili siyang lubhang balisa at patuloy na malakas na sumisigaw. Agad na napansin ng mga veteranong opisyal na may kakaiba sa kanyang kalagayan at nakita nilang hindi ordinaryong kriminal ang kanilang hinaharap dahil ang kilos at pananalita ni Yihong ay kapansin-pansing naiiba sa karaniwang pag-uugali ng isang taong sangkot sa isang krimen. Ang una nilang hinala ay maaaring gumamit siya ng stimulants o synthetic drugs na nakaapekto sa kanyang nervous system. Ngunit matapos siyang sumailalim sa maraming masusing blood test ay negatibo ang lahat ng resulta. Sa harap ng siyentipikong ebidensyang iyon, napilitan ang mga pulis na isaalang-alang ang posibilidad na nakaranas si Yihong ng isang matinding emotional breakdown na maaaring dulot ng labis na psychological pressure at nauwi sa isang pansamantalang estado ng matinding kaguluhan sa pag-iisip. Matapos ang trahedya, nanatiling nakakulong si Yihong sa Orange County Jail habang hinihintay ang paglilitis. At ang listahan ng mga kasong isinampa laban sa kanya ay labis na mabigat. Premeditated murder, attempted murder, paggamit ng deadly weapons at attempted carjacking. Kung mapatutunayan ang lahat ng mga paratang, maaari siyang marap sa sentensyang aabot sa 44 na taon sa bilangguan. Ngunit kapansin-pansin na sa mga sumunod na taon ay tila napasok ang kaso sa isang tila walang katapusang legal na proseso. Paulit-ulit na ipinagliban ng korte ang mga hearing para sa paglilitis kaya nanatili ang lahat ng sangkot sa isang mahaba at hindi malinaw na sitwasyon. Ngunit kalaunan ay ipinaliwanag ng justice system ang dahilan ng mga pagkaantalang ito. Nagpakita ng mental condition si Yihong ng mga seryosong abnormalidad na nangangailangan ng masinsinan at matagal na pagsusuri mula sa mga nangungunang psychiatric expert. Kaya hindi naging simpleng proseso ang pagtatasa sa kanyang kalagayan at kinailangan itong isagawa ng may mahabang panahon at matinding pag-iingat upang matiyak na tama ang magiging resulta ng proseso ng hustisya. Tumagal ng maraming taon ang legal na proseso habang paulit-ulit siyang sumasailalim sa iba't ibang examination, evaluation at re-evaluation mula sa mga eksperto at sa 4 na psychiatrist na itinalaga upang suriin at magbigay ng konklusyon tungkol sa kanyang kondisyon. 3 ang nagkasundo sa isang malinaw na diagnosis. Mayroong schizophrenia si Yihong at sa wakas, noong ika-21 ng Nobyembre 2024, matapos ang mahigit 6 na taong paghihintay ay inilabas ng Orange County Superior Court ang pinal na desisyon sa kanyang kaso. Idineklara si Yihong na not guilty by reason of insanity. Nakabatay ang desisyong ito sa isang legal na prinsipyo na kung ang isang taong may schizophrenia ay nakararanas ng matinding episode at tuluyang nawalan ng kakayahang makilala ang tama at mali o maunawaan ang kanyang ginagawa, hindi siya maaaring ituring na ganap na responsable sa krimen para sa mga kilos na ginawa niya habang nasa ganoong kondisyon. Subalit ang deklarasyong not guilty ay hindi nangangahulugang tuluyan ng malaya si Yihong.
Dahil sa halip ay inilipat siya sa isang specialized psychiatric treatment facility kung saan siya sasailalim sa pangmatagalan at komplikadong gamutan. Maaari lamang siyang payagang bumalik sa komunidad kapag nakumpirma ng mga doktor na naging stable na ang kanyang kondisyon at kaya na niyang mamuhay ng ligtas sa labas ng pasilidad. Kaya ipinapakita nito na maaaring matagal nang may pinagdaraanan si Yihong na problemang may kaugnayan sa kanyang mental health bago pa man nagganap ang trahedya. Kung hindi man ito nagmula sa genetic factors sa pamilya, posibleng may naging malaking bahagi rin ang isang matagal na high-pressure environment na kalaunan ay nag-trigger sa kanyang mental collapse. Dahil bilang mga first-generation immigrants sa Amerika ay nagsimula sa halos wala sinagwodyon at vaping bago nila naabot ang middle class. Maaga rin silang bumili ng mga bahay para sa kanilang mga anak dahil nais nilang mabigyan ang susunod na henerasyon ng mas magandang edukasyon at living environment. Ngunit bilang isang immigrant family na kailangang harapin ang pressure mula sa dalawang magkaibang kultura, maaari rin silang napasok sa isang matinding estado ng anxiety at hindi namamalayang na ipasa sa kanilang mga anak ang pressure na dala ng pagkikipaglaban para mabuhay at umunlad. Ang pagmamahal na nais nilang ibigay sa kanilang mga anak ay naging napakabigat ng maramdaman na ito ng mga bata. At ang dalawang panganay na anak, maging ang masunurin man o ang mapanghimagsik, ay maaaring tingnan bilang magkaibang paraan ng pagharap at pag-survive sa isang pamilyang may mataas na pressure. Sa katunayan, kapwa nakamit ng magkapatid ang napakagandang resulta ng kani-kanilang landas. Kaya malinaw na nakapagtatag ang pamilya sa kanilang buhay sa Amerika at napatunayan nilang kaya nilang makamit ang mga layuning itinakda nila para sa kanilang mga anak. Kung hindi nangyari ang insidenteng iyon, mahirap sabihin ng may katiyakan kung ang tinatawag na tiger father at tiger mother approach ng mga peng sa pagpapalaki ay isang kabiguan dahil ang malaking variable sa kwentong ito ay ang kondisyon ni Yihong at ang tanong kung hanggang saan ito maaaring naapektuhan ng paraan ng pagpapalaki sa kanya. Ang biglaang pagsabog ni Yihong ang tila naging puntong nagpakawala sa mga tensyon at problemang naipon sa kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Ngunit limitado lamang ang alam natin tungkol sa kanilang tunay na pang-araw-araw na buhay dahil nakabatay ito sa mga documentary, alaala at pahayag ni Yihong. Sa paglipas ng panahon, pinili ni Yiliang na unawain at patawarin ang kanyang kuya at matapos ang maraming taon bilang isang matagumpay na professional esports player. Inanunsyo niya ang kanyang pagriretiro noong 2020 at itinoon ang kanyang sarili sa live streaming. Habang nagbabago ang kanilang buhay ay nagbago rin ang papel nilang magkapatid. Kung dati ay si Yihong ang gumagabay at nagpoprotekta kay Yiliang, ngayon naman ay si Yiliang ang patuloy na nagmamalasakit at sumusuporta sa kanyang kuya at sa kanilang pamilya. At dito nagtatapos ang dokumentaryo para sa araw na ito. Ano ang inyong pananaw tungkol sa kasong ating tinalakay? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa inyong panonood.